Sarap pare. Explode. Animal sa lakas. Todo sa sarap. Masaya si Sharon. Magpapagawa na siya ng bahay. Pero ang nagbenta ng plano sa kanya, kung makasingil, abay sadya raw nangingikil. Nananakot pa. Keso NBI raw siya. Aminado ang tatawagin natin si Sharon na hindi naging madali ang kanyang nakaraan. Dahil ang swerteng kanyang tinatamasa sa kasalukuyan, may kakibat na ala-ala ang gusto na niyang kalimutan. Dati kong trabaho isang waitress, isang bar sa Angeles City. Mahirap, pinakamahirap na trabaho kasi wala akong experience sa ganitong trabaho at saka nakakatakot na makipagsalimuha sa mga, especially mga foreigner na hindi mo kakilala. Kaya para sa kapakanan ng kanyang pamilya, itatago natin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pero wala naman daw siyang pinagsisisihan. Dahil sa dating pinamamasukan, nakilala niya ang dayuwang ayo'y katuwang niya sa buhay. Para sa akin, ito na yung pinakaswerte na na-met ko itong kinakasama ko ngayon. Kasi para sa akin siya na yung sagot sa dasal ko na yung tao na mag-aahon sa akin sa lugar na kinalalagyan ko. Mag-aapat na taon na kami. Malayo man ngayon sa isa't isa, pero ang bunga naman ng kanilang pagsasama, isang bagong bahay para sa kanyang pamilya. Isang beses dinala ko siya sa bahay na surprise siya doon sa tinirhan ko na maliit na kubo. Naputulan kami ng ilaw, at saka wala kaming tubig doon, naghahakot pa kami sa kabilang bahay doon. Sabi niya sa akin na hindi ko daw sinabi na anong sitwasyon ko. Kaya yung pinagawaan niya ko ng bahay. Pero ito rin ang naging pundasyon ng mga sumunod pa niyang problema. Isang nagngangalang Sito Paras ang nagalok sa kanya ng tinatawag na structural plan para sa itatayong bahay. Pero ang catch, hindi naman siya isang inhinyero o arkitekto. Kumuha siya ng isang arkitekto, dinala niya sa amin, nagpagawa siya ng plano. Yung plano na pinagawa niya sa architect, hindi yun ang gusto namin, pati yung sa asawa ko kaya. Kasi sobrang mahal, tsaka hindi man ako nagpapagawa sa kanya. So, tinawagan ko siya ulit na hindi ko na ituloy yung plano, doon siya nagalit. Sabi niya, kung hindi ko kukunin yung plano na pinagawa niya, bibigyan daw niya akong problema. Patuloy raw siyang pinukpok ni Sito para bayaran ang nasabing plano. Kasi galit siya, kaya hindi ako magbigay ng 10,000, magpasensyahan daw kami. Gusto niya ng 10,000. So nagbigay naman yung asawa ko para wala ng gulo. Nagbayad si Sharon para matigil na ang pagbabanta. Pero ito raw si Chito, nagpatuloy pa sa paglagari. Kinakatakutan ko sa kanya kasi nagpakilala siyang NBI at saka ang ano pa niya sa akin na kinatakutan ko kasi may mga hawak siya ng mga malaking politiko daw. So kaya wala daw siyang sinasanto at saka kaya daw niyang paikutin ang mundo. Sa pinadalang payag ng arkitektong nagdisenyo ng pinagtatanungang plano, idiniin niyang wala siyang alam sa transaksyong ito ng inirereklamo. Sa aming tanggapan siya dinala ng kanyang mga paa. Dito niya inilahad ang kanyang mga naging problema. Kaya nga ako lumapit dito kasi alam ko mali siya. Tapos pinagdidiinan niya sa akin na gano'n. Sabi ko, ako may karapatan ako ipaglaban. So, the time sana na magbibigyan ko siya ng yung 10,000 last. Pumunta ko ng Maynila. Sabi ko na ang baga. Mula sa sumbungan ng bayan, inilapit namin ang naturang reklamo sa Philippine National Police o PNP Central Luzon Office ng Camp Olivas, San Fernando, Pampanga. Anong sabi ng NBI sa'yo?
Sabi niya, pag hindi ko daw binayaran yung 25,000, bibigyan niya akong problema. Layunin namin na hindi lamang matugunan ang kanyang mga hinaing, kundi ibalik ang tiwala sa mga alagad ng batas na maaaring lumutas sa kanyang problema. Hindi ako lumapit sa mga pulis kasi alam ko na halos lahat ng mga pulis o sino mang maimpluwensyang tao sa Angeles, kilala siya. So, ang wala akong choice na wala akong mapagkatiwalaan. Malaking implikasyon sa amin to, lalong-lalo na pag ang mga ganyang sitwasyon, nasisira yung pangalan ng ahensya natin. Tapos may mga taong ganyan na gagamitin ng ahensya para lang sila makapag-extort ng pera sa ibang tao. Samantalang kami naman nagsimula ng mag-imbestiga. Sa isang lugar kung saan napagkasunduan sila ay makikita, ipinwesto na namin ang aming kamera. Nang sila'y magarap, ilang dokumento ang inilabas ni Sito para ipakita sa nagrereklamo. Ito raw ang mga disenyong plano na dapat niyang bayaran o na mismo. Humingi ako sa kanya ng extension. Supposedly magbibigay ako sa kanya ng pera na hinihingi niyang 10,000 kung pwede. Pagka after 3 days na ako magbibigay. Pero bago pa raw magpaalam, nag-iwan ulit ito ng ilan pang pagbabanta. Hindi daw siya nagbibiro. Itanong ko na daw sa kaibigan ko kung anong klaseng tao siya. Sa di kalayuan, nakunan sila ng aming kamera. Mga animoy bodyguard na nagbabantay sa kanila. Hanip kong puporma. Abay, sigang VIP pala talaga kung siya'y umasta. Susunod na pistong impostor tutugisin. Mama, patay ka rin na. Magpapatay mo pamilya ko. Magpapatay mo kami.